What if namatay na po si member at meron pa po siyang utang? Anong mangyayari po sa kanyang share capital or investment sa cooperative? Number 1 is offsetting. Ang offsetting is applicable po yan kapag ang inutang lang po ng member sa kooperatiba is yung share capital lang po niya. Kung ang share capital niya po is 20,000 at ang inutang niya po is 20,000, pero syempre meron po yung bawas nung umutang, bawas na po yung service fee, kaya po mga ang net niya lang po na nakuha nung umutang siya is mga 18,000 or 17,000. So, ang ibabalik niya po dyan is 20,000. Ngayon, anong mangyayari kapag tinatawag nating offsetting? Maibabayad po yung share capital niya po sa utang at wala na po siyang share capital. Na-terminate na po yung kanyang membership sa kooperatiba. Na-terminate na po kasi yung share capital niya. So, meaning, ang pwede lang pong makuha ng kanyang primary beneficiary is yung mortuary aid na i-claim po nila or yung insurance po natin sa kooperatiba. Ang mortuary aid po natin, meron po tayong nagang video about that. Paki-scroll na lang po sa ating YouTube channel. Now, number 2 na sitwasyon. Insurance will pay for that credit na inutang po ni member if ganito po yan. Meron po kasing ibang mga cooperatives kapag within share capital po lang yung inutang ng member ay hindi po nila ini-insure yung kanilang mga members. So, meron din po yung mga ibang cooperatives na ang ini-insure po kahit within share capital yung inutang ng member, meron pa rin kinukuhang insurance mula sa inutang ng kanilang mga members. Yung insurance na po yun is binabawas po yun sa kanyang loan. Siyempre, kabilang na po dyan yung 1.2% na insurance sa ibang cooperative. Or iba-iba po kasi yung kinukuhang percentage. Yung insurance po ang magbabayad ng kanyang inutang sa kooperatiba. Kahit within or above share capital po yung inutang niya, ang insurance pa rin po ang magbabayad if naka-insure po yung kanyang inutang. So, yun po ang kagandahan ng insurance kapag nag-uutang po tayo. Kung wala namang insurance, syempre, ang choice po is yung number 1, offsetting. Kaya po, kumpletong makukuha ng primary beneficiary ang share capital at yung mortuary po na claim mula sa kooperatiba. Yan po ang pwedeng makukuha ng inyong mga primary beneficiary if namatay po tayo. And number 3, what if naman yung inutang po ng member ay walang insurance at above share capital po yung utang pero meron namang collateral. Siyempre, ang makukuha po is yung collateral. Depende nga lang kung ano yung pinirmahan ng member sa kooperatiba na promissory note or kasulatan kapag siya po ay namatay or kapag meron pong nangyari sa kanya. So, meron naman yun mga listahan. Pero naman sa kooperatiba, lahat po ng above share capital ay ini-insure po yan. Kaya wala po kayong alalahanin doon. Kaya kapag umuutang po tayo, kailangan tignan rin natin kung may insurance po yung utang natin para hindi po kawawa yung iiwanan natin kapag tayo po ay nawala. Siyempre, sila po ang magkakaproblema. Meron din naman kasi kayong pinirmahan na kasulatan doon sa kooperatiba. So, alam naman natin na kapag cooperative, dapat responsible din po tayong mga member sa ating mga obligasyon sa kooperatiba. Hindi lang po tayo yung utang ng utang na walang pakialam kapag merong nangyari sa atin. Kasi yung pinapautang din naman sa atin is yun yung nanggaling sa co-members po natin na nag-time deposit or nag-savings na hindi pa po nila ginagamit or wala pa silang paggagamitan sa kanilang mga pera is ininvest po sa kooperatiba. Kaya maging responsible po tayo sa ating mga inuutang sa kooperatiba. So, yan lang po ang ating video for today.
Once again, this is Ibinget Grace saying sharing is caring. Bye. See you.